Panginoon, sa bawat hininga na iyong ibinibigay, pagalingin mo ang aming katawan at palakasin ang aming kalusugan. Sa iyong salita ay nagkakaroon ng lakas ang mahina. Kaya ngayon itinataas namin sa iyo ang bawat bahagi ng aming katawan. Palayasin mo ang anumang karamdaman, impeksyon, pamamaga at kahinaan. Putulin mo ang anumang ugat ng sakit na nagtatangkang manatili sa aming katawan. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat atas ng karamdaman at kinakalagan ang aming sarili mula sa anumang tanikala ng paghihirap. Ikaw, ang aming dakilang manggagamot. Walang sakit na mas malakas kaysa sa iyong kapangyarihan. Walang diagnosis ang may huling salita sapagkat ikaw ang may hawak ng aming hininga. Kung may mga karamdaman na matagal nang bumabagabag sa amin, ipinapahayag namin ang iyong paggaling na dumadaloy ngayon. Kung may mga bahagi ng aming katawan na nanghihina, ibinabalik mo ang sigla. Kung may pagod na nag-ugat sa aming laman, pinapalitan mo ito ng banal na lakas. Sa bawat selula ng aming katawan, ipinapahayag namin ang buhay, kaayusan, at pagpapanumbalik. Linisin mo ang aming isip mula sa pag-aalala at takot upang makapagpuri kami ng may kagalakan. Panginoon, alam mo ang mga gabing kami ay nababalot ng pangamba, ang mga sandaling ang aming isipan ay dinadagsa ng negatibong kaisipan. Ngayon, sa iyong kapangyarihan, sinasaway namin ang espiritu ng takot, pagkabalisa, at depresyon. Hindi ito maghahari sa amin. Pinalalaya mo ang aming isip mula sa paulit-ulit na pag-iisip na nagdadala ng panghihina. Pinupuno mo ang aming kaisipan ng iyong katotohanan, ng iyong mga pangako, at ng iyong kapayapaan. Kung may mga alaala ng sakit at trauma na patuloy na bumabalik, hinihiling namin ang iyong banal na paghilom. Takpan mo ng dugo ni Jesus ang bawat sugat ng nakaraan. Burahin mo ang kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing kami ay hindi sapat, hindi karapat-dapat, at hindi na makakaahon. Ipinapahayag namin na kami ay iyong mga anak, tinubos at minamahal. Ang aming isip ay pag-aari mo. Ang aming mga pag-iisip ay inaayon sa iyong kalooban. Ang anumang hindi galing sa iyo ay walang puwang sa amin. Buhayin mo ang aming espiritu upang lagi ka naming sambahin sa gitna ng anumang sitwasyon. Buhayin mo ang apoy ng pananampalataya sa aming kalooban. Huwag mong hayaang maging malamig ang aming pag-ibig sa iyo. Sa halip, lalo mo kaming sindihan ng pagnanais na hanapin ang iyong presensya. Tulad ng masiglang tugtog ng papuri sa awit 150, punuin mo ang aming puso ng sigla at pag-asa. Tulad ng tunog ng trompeta, ipahayag namin ang iyong tagumpay. Tulad ng tamburin at alpa, hayaang umalingaw-ngaw ang aming pasasalamat. Tulad ng malakas na simbalo, durugin mo ang anumang espiritual na kadiliman na nagtatangkang lumapit sa amin. Sa bawat pagpupuri namin, nagigiba ang mga karamdaman. Sa bawat pag-angat ng aming mga kamay, bumabagsak ang mga plano ng kaaway laban sa aming kalusugan. Gawin mong ang aming tahanan ay maging lugar ng pagpupuri at kagalingan. Hayaang ang bawat silid ay mapuno ng iyong presensya. Kung saan may dating sigawan at pagod, palitan mo ng awit ng papuri. Kung saan may dati ng panghihina, palitan mo ng lakas at kagalakan. Italaga namin ang aming tahanan bilang lugar ng iyong kapangyarihan. Walang sakit ang mananatili. Walang espiritu ng karamdaman ang may karapatang tumira. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay sakop ng dugo ng kordero. Sa bawat papuri namin, maranasan namin ang iyong kapangyarihang nagpapagaling. Habang binabanggit namin ang iyong pangalan, may lakas na dumadaloy. Habang inaawit namin ang iyong kabutihan, may kapayapaang sumasakop. Ipinapahayag namin na ang aming katawan ay templo ng banal na espiritu. Kaya anumang karamdaman na hindi galing sa iyo ay kailangang umalis. Inuutusan namin ang bawat sintomas na huminto. Inuutusan namin ang bawat kirot na mawala
ang bawat parte ng aming katawan, at ang aming paghinga ay nakaayon sa disenyo mo. Pinupuno mo kami ng iyong banal na presensya. Hayaang ang iyong mga anghel ay magbantay sa aming paligid, naglilingkod ayon sa iyong kalooban para sa aming kapakanan. Hayaang ang banal na espiritu ay patuloy na kumilos sa aming kalooban, nagbibigay buhay, nagbibigay lakas, at nagpapaalala ng iyong mga pangako. Hindi kami magpapadala sa takot, hindi kami magpapasakop sa sakit. Kami ay tatayo sa iyong salita. Panginoon, pinipili naming magtiwala. Kahit may proseso, kahit may paghihintay, nananalig kami na ikaw ay kumikilos. Ang iyong kapangyarihan ay hindi nababawasan. Ang iyong awa ay sariwa sa bawat yugto ng aming buhay. Sa aming kahinaan, lalo mong ipinapakita ang iyong kalakasan. Sa aming pag-iyak, ikaw ang nagbibigay aliw. Sa aming pagod, ikaw ang nagbibigay pahinga. Ipinapahayag namin ang kabuuang kagalingan, hindi lamang sa katawan kundi pati sa isip at espiritu. Ang aming pagtulog ay magiging payapa. Ang aming paggising ay may lakas. Ang aming mga salita ay puno ng pananampalataya. Ang aming puso ay puno ng pag-asa. Hindi kami mananatili sa kalagayan ng pagkasira sapagkat ikaw ang Diyos ng pagpapanumbalik. Kung may mga nakikinig at nakikisama sa panalangin ito, hinihiling namin na ang parehong kapangyarihan ng kagalingan ay dumaloy sa kanila. Walang distansya sa iyong presensya. Kahit saan naroroon ang bawat isa, abutin mo sila, hipuin mo sila, iparamdam mo ang iyong kapangyarihan. Ipaalala mo na hindi sila nag-iisa. Ipaalala mo na ikaw ang kanilang sandigan at manggagamot. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang kagalingan habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, "Ako ay ganap at buo sa kapangyarihan ng Diyos." Hayaan itong maging iyong pahayag ng pananampalataya at patuloy nating itaas ang pangalan ng Panginoon habang ang kanyang kagalingan ay malayang kumikilos sa aming buhay. Panginoon, balutin mo ang aming sarili at pamilya ng iyong banal na proteksyon. Ikaw ang aming kanlungan, ang aming matibay na tanggulan sa gitna ng anumang banta. Sa iyong presensya, walang makapipinsala sa amin. Kaya inilalapit namin sa iyo ang aming buhay, ang aming asawa, mga anak, magulang, kapatid, at bawat mahal sa buhay namin. Takpan mo kami ng iyong banal na kamay. Palibutan mo kami ng iyong apoy na hindi kayang lampasan ng kaaway. Ilayo mo kami sa kapahamakan, sakit, at anumang panganib. Kung may mga planong masama na inihahanda laban sa amin, ibunyag mo at wasakin. Kung may mga bitag na nakalatag sa aming daraanan, alisin mo bago pa namin marating. Pinapawalang bisa namin sa pangalan ni Jesus ang bawat lihim na atake, bawat paninira, bawat sumpa, at bawat atas ng kadiliman laban sa aming pamilya. Walang sandatang ginawa laban sa amin ang magtatagumpay. Ang bawat dila na maglalakas loob na magsalita ng masama ay hahatulan ng iyong katotohanan. Tulad ng malakas na tunog ng trumpeta sa papuri, hayaang manaig ang iyong kapangyarihan laban sa anumang masama. Sa bawat pagpupuri namin, nagigiba ang mga kuta ng kaaway. Sa bawat pagbanggit namin ng iyong pangalan, umaatras ang kadiliman. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay teritoryo ng kaharian ng Diyos. Walang espiritu ng karahasan, aksidente, karamdaman, o pagkawasak ang may karapatang pumasok. Ang dugo ni Jesus ang nakatatak sa aming pintuan. Bantayan mo ang aming paglabas at pagpasok araw-araw. Sa aming paglalakbay, maging sa maikliman o mahabang biyahe, ikaw ang aming kasama. Ilayo mo kami sa aksidente, sa kapalpakan ng iba, at sa anumang hindi inaasahang panganib. Bigyan mo kami ng alertong isipan at maingat na hakbang. Kung may panganib sa unahan, hadlangan mo kami. Kung may maling direksyon, ituwid mo kami. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang magbantay sa aming daraanan at tiyaking kami ay ligtas na makararating sa aming pupuntahan. Maghari ang iyong presensya sa aming tahanan bilang aming tanggulan. Hayaang ang bawat sulok ng aming bahay ay mapuno ng liwanag.
Kung may anumang bakas ng takot, galit, o kaguluhan, palayasin mo. Itinatakwil namin ang bawat espiritu ng pagkakawatak-watak, ang bawat impluensya ng kadiliman na nagtatangkang sirain ang aming pagkakaisa. Sa pangalan ni Jesus, pinuputol namin ang bawat henerasyonal na sumpa, bawat paulit-ulit na siklo ng problema na hindi galing sa iyo. Hindi na ito magpapatuloy sa aming angkan. Sa bawat hininga ng papuri, itatag mo ang iyong pananggalang sa paligid namin. Habang kami ay umaawit at nagpapasalamat, magtayo ka ng pader ng apoy sa aming paligid. Ang iyong presensya, ang magsilbing bakod na hindi kayang suungin ng anumang masamang puwersa. Kapag may takot na kumakatok sa aming isipan, paalalahanan mo kami na ikaw ang aming tagapagtanggol. Kapag may balitang nakapagpapayanig, itanim mo sa amin ang katiyakan na kami ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Panginoon, kung may mga lihim na pakana ang kaaway laban sa aming kalusugan, kabuhayan, o relasyon, inilalantad mo ito at winawasak. Hindi kami mabibiktima ng panlilinlang. Hindi kami mahuhulog sa bitag ng kasinungalingan. Bigyan mo kami ng espiritual na paningin upang makilala ang tama at mali. Turuan mo kaming maging mapagbantay, ngunit hindi nababalot ng takot. Sapagkat ang aming tiwala ay hindi sa aming sariling lakas, kundi sa iyong kapangyarihan. Kung may anumang impluensya ng kadiliman sa aming kapaligiran, sa aming komunidad, lugar ng trabaho, o paaralan ng aming mga anak, ipinapahayag namin na mas dakila ka. Ang iyong liwanag ay sumisinag at tinataboy ang anino. Ang iyong katotohanan ay pumapalit sa kasinungalingan. Ang iyong kapayapaan ay pumapalit sa kaguluhan. Hindi kami magpapasakop sa kultura ng takot. Kami ay tatayo bilang mga taong may pananampalataya, may awtoridad, at may paninindigan sa iyong salita. Palakasin mo rin ang aming loob laban sa panloob na pag-atake, ang mga bulong ng pagdududa, ang mga kaisipang nagpapahina ng loob, ang mga akusasyon ng kaaway. Ipinapahayag namin na kami ay pinatawad, tinubos, at inaring ganap sa pamamagitan ni Jesus. Walang paghatol ang mananaig sa amin. Walang kasalanang inamin at pinagsisihan ang magagamit pa laban sa amin. Ang aming pagkakakilanlan ay nakaugat sa iyo. Panginoon, gawin mong matatag ang aming pananampalataya. Kapag may bagyo, hindi kami matitinag. Kapag may pagsubok, hindi kami uurong. Ang aming pamilya ay nakatayo sa bato na ikaw. Anumang hangin ng pagsubok ang dumaan, mananatili kaming nakatindig sapagkat ikaw ang aming pundasyon. Pinupuno mo kami ng iyong presensya. Ang banal na espiritu ang patuloy na gumagabay at nagbababala kapag may panganib. Ang iyong mga anghel ay kumikilos ayon sa iyong utos para sa aming kapakanan. Hindi namin sila sinasamba, ngunit nagpapasalamat kami sapagkat ikaw ang nag-aatas sa kanila na maglingkod para sa amin na magmamana ng kaligtasan. Ipinapahayag namin na kami ay ligtas sa ilalim ng iyong mga pakpak. Ang aming isip ay panatag, ang aming puso ay matatag, ang aming tahanan ay payapa, ang aming pamilya ay protektado, at anumang tangkang sirain ito ay mabibigo. Kung ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ang iyong tagapagtanggol, i-type sa mga komento, "Ang Panginoon ang aking kanlungan at ako ay ligtas sa Kanya." Ito ay simpleng pahayag ng pananampalataya sa Kanyang walang sawang pag-iingat. Panginoon, punuin mo ang aming puso ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Hindi ito kapayapaang pansamantala o nakabatay sa kalagayan, kundi kapayapaang malalim, matatag, at hindi natitinag ng anumang bagyo ng buhay. Sa gitna ng ingay ng mundo, ikaw ang aming katahimikan. Sa gitna ng kaguluhan, ikaw ang aming pahinga. Kaya inilalapit namin sa iyo ang bawat alalahanin, bawat bigat, at bawat gumugulo sa aming damdamin. Ipatong mo ang iyong kamay sa aming dibdib at patahimikin mo ang anumang unos na namumuo sa loob namin. Kung may mga alitan at hindi pagkakaunawaan sa aming pamilya, pawiin mo ito. Kung may mga salitang nakasakit, turuan mo kaming magpakumbaba at humingi ng tawad. Kung may mga sugat na matagal nang hindi naghihilom,
hipuin mo at pagalingin. Huwag mong hayaang ang pride ang manaig. Huwag mong hayaang ang galit ang magdikta ng aming mga kilos. Sa halip, itanim mo sa amin ang pusong marunong makinig, pusong marunong umunawa, at pusong handang magpatawad. Pag-isahin mo kami sa pagmamahalan, kung paanong ang iba't ibang tunog ay nagiging iisang awit ng papuri. Gawin mo ring iisa ang aming puso at layunin. Kahit magkakaiba ang aming personalidad at pananaw, pagdugtungin mo kami sa tali ng iyong pag-ibig. Huwag mong hayaang masira ang aming samahan dahil sa maliliit na bagay. Turuan mo kaming piliin ang kapayapaan kaysa sa pakikipagtalo, ang pag-unawa kaysa sa pagmamataas. Panginoon, may mga sandali na ang aming isipan ay puno ng ingay, mga alalahanin sa kabuhayan, sa kalusugan, sa kinabukasan ng aming mga anak. Sa mga sandaling ito, paalalahanan mo kami na ikaw ang may hawak ng aming bukas. Hindi kami mabubuhay sa pangamba. Hindi kami magpapatalo sa pag-aalala. Sinasaway namin ang espiritu ng kaguluhan at pagkabalisa sa pangalan ni Jesus. Ipinapahayag namin na ang aming isip ay sakop ng iyong kapayapaan. Kung may tensyon sa aming tahanan, palitan mo ito ng katahimikan na galing sa iyo. Hayaang ang aming mga salita ay maging malumanay at puno ng biyaya. Bantayan mo ang aming dila upang hindi kami makapagsalita ng makasisira. Bigyan mo kami ng disiplina na manahimik kung kinakailangan at magsalita lamang ng makapagpapatibay. Ang aming tahanan ay hindi magiging lugar ng sigawan at sumbatan, kundi lugar ng pagdamay at pag-unawa. Panginoon, turuan mo kaming maging mahinahon at mapagpatawad. Hindi madali ang magpatawad, lalo na kung malalim ang sugat, ngunit ikaw ang aming lakas. Ipaalala mo sa amin kung paanong kami ay iyong pinatawad sa pamamagitan ni Jesus. Kung paanong ang aming mga pagkukulang ay iyong tinakpan ng iyong awa, tulungan mo rin kaming magpakita ng parehong awa sa iba. Palayain mo kami mula sa bigat ng sama ng loob, sapagkat habang kami ay kumakapit sa galit, kami rin ang nabibigatan. Ngunit habang kami ay nagpapatawad, kami ay pinapalaya mo. Manahan ang iyong kapayapaan sa bawat sulok ng aming tahanan, sa aming sala, sa aming kusina, sa aming silid, at maging sa aming mga pag-uusap, ikaw ang manguna. Hayaang maramdaman ng bawat pumapasok sa aming bahay ang iyong presensya. Hayaang ang aming tahanan ay maging kanlungan hindi lamang para sa amin, kundi maging sa iba na naghahanap ng pahinga. Gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan sa aming komunidad. Kung may mga panloob na labanan na hindi nakikita ng iba, mga tahimik na pag-iyak, mga lihim na pagod, mga tanong na walang sagot, ikaw ang sumagot. Iyakap mo kami sa iyong presensya. Ipaalala mo na hindi kami nag-iisa sa aming pinagdaraanan. Ang iyong kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng problema, kundi katiyakan na kasama ka namin sa bawat hakbang. Kahit may unos sa paligid, may katahimikan sa aming kalooban dahil ikaw ang nasa gitna. Pinupuno mo kami ng iyong banal na espiritu na siyang nagbibigay ng kapanatagan at malinaw na pag-iisip. Kapag may desisyong kailangang gawin, hindi kami magmamadali dahil sa takot. Maghihintay kami sa iyong direksyon. Kapag may balitang nakagugulo, hindi kami agad magpapanik. Mananalangin kami at magtitiwala. Ang aming puso ay hindi basta-basta matitinag, sapagkat ito ay nakaugat sa iyong mga pangako. Ipinapahayag namin na ang kapayapaan ng Diyos ang maghahari sa aming relasyon bilang mag-asawa, bilang magulang at anak, bilang magkakapatid. Ang anumang pagtatangkang paghiwalayin kami ay mabibigo. Ang anumang binhing ng hidwaan ay hindi tutubo. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat plano ng kaaway na maghasik ng pagkakawatak-watak. Ang aming pamilya ay pinag-isa ng Diyos at walang makapaghihiwalay. Sa aming pagpupuri, maranasan namin ang kapahingahan ng aming kaluluwa. Habang inaangat namin ang iyong pangalan, bumababa ang iyong kapayapaan. Habang pinupuri ka namin, nawawala ang bigat. Ang aming pagsamba ay nagiging daan upang maranasan namin ang iyong malalim na pahinga. Hindi kami mabubuhay sa patuloy na pagod at tensyon. Pinipili naming pumasok sa iyong kapahingahan. Panginoon, gawin mong ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kapayapaan.
Sa gitna ng mundo na puno ng kaguluhan, makita nawa sa amin ang kakaibang kapanatagan na galing sa iyo. Kapag may magtanong kung bakit kami panatag, maipahayag namin na ikaw ang dahilan, ikaw ang aming kapayapaan, ikaw ang aming katiyakan. Kung tinatanggap mo ang kapayapaan ng Diyos sa iyong puso, i-type sa mga komento, ang kapayapaan ng Diyos ang naghahari sa akin. Ito ay pananampalataya na tayo ay lumalakad sa banal na kapayapaan. Aming Diyos, pagkalooban mo kami ng karunungang mula sa iyo sa bawat desisyon. Hindi kami umaasa sa aming sariling pangunawa, sapagkat alam naming limitado ang aming pananaw. Ikaw ang nakakakita ng kabuuan, ang simula at wakas, ang nakaraan at ang darating. Kaya sa bawat pagpili na kailangan naming gawin, maliit man o malaki, inaanyayahan ka namin na manguna. Huwag mong hayaang kami ay kumilos ng padalos-dalos o dala lamang ng emosyon. Ibigay mo sa amin ang pusong marunong maghintay at makinig. Liwanagan mo ang aming isip upang maunawaan ang iyong kalooban. Kung may kalituhan, alisin mo. Kung may maling paniniwala, ituwid mo. Kung may impluwensya ng mundo na sumasalungat sa iyong katotohanan, putulin mo ang kapit nito sa aming pag-iisip. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang espiritu ng panlilinlang at pagkalito. Hindi kami maliligaw. Hindi kami malilinlang. Ang aming isip ay sakop ng iyong liwanag. Tulad ng malinaw na tunog ng simbalo, gawin mong malinaw ang iyong direksyon sa amin. Kapag ikaw ang nagsalita, hindi ito malabo. Kapag ikaw ang gumabay, may katiyakan. Turuan mo kaming kilalanin ang iyong tinig sa gitna ng maraming boses. Sa dami ng payo at opinyon na aming naririnig, tulungan mo kaming salain ang lahat ayon sa iyong salita. Ang anumang hindi nakaayon sa iyo ay hindi namin tatanggapin, gaano man ito kaganda sa paningin ng iba. Panginoon, turuan mo kaming pumili ng tama at makatarungan sa aming trabaho, sa aming negosyo, sa aming pakikitungo sa kapwa. Ilayo mo kami sa anumang pandaraya o kompromiso. Huwag mong hayaang kami ay maakit sa madaling daan kung ito naman ay taliwas sa iyong kalooban. Mas pipiliin naming ang tuwid at makatarungang landas, kahit ito ay mas mahirap, sapagkat alam naming ikaw ang nagtataguyod sa mga namumuhay ng may integridad. Kung may mga desisyong may kinalaman sa aming pamilya, sa pagpapalaki ng aming mga anak, sa paggastos ng aming kabuhayan, sa pagplano ng aming hinaharap, bigyan mo kami ng malinaw na isip at pusong sensitibo sa iyong gabay. Huwag mong hayaang kami ay magpadala sa takot o sa presyon ng iba. Ang aming pamantayan ay hindi ang uso o ang sinasabi ng karamihan, kundi ang iyong katotohanan. Palalimin mo ang aming pagkaunawa sa iyong salita. Habang kami ay nagbabasa at nagbubulay-bulay, buksan mo ang aming espiritual na mga mata. Huwag itong manatiling letra lamang, kundi maging buhay at aktibong kapahayagan sa amin kapag may sitwasyong hinaharap. Ipaalaala mo ang talatang kailangan namin. Kapag may tukso, ipaalala mo ang iyong babala. Kapag may panghihina, ipaalala mo ang iyong pangako. Sa espiritual na pakikibaka, bigyan mo kami ng karunungang makilala ang estratehiya ng kaaway. Hindi kami lalaban ng walang alam. Hindi kami kikilos ng walang panalangin. Ipakita mo sa amin kung kailan mananahimik at kung kailan magsasalita. Ipakita mo kung kailan maghihintay at kung kailan hahakbang. Ang aming laban ay hindi laban sa laman at dugo, kaya turuan mo kaming gumamit ng espiritual na sandata, pananampalataya, katotohanan, katuwiran, at panalangin. Panginoon, kung may mga pagkakamali kaming nagawa dahil sa kakulangan ng karunungan, patawarin mo kami. Ituwid mo ang aming landas. Ibalik mo kami sa tamang direksyon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Hindi mo kami hinahayaang manatili sa kamalian. Sa halip, hinuhubog mo kami upang maging mas maingat at mas matalino sa susunod. Turuan mo rin kaming makinig sa payo ng mga taong iyong inilalagay sa aming paligid. Bigyan mo kami ng kababaang loob na tanggapin ang payo kung ito ay mula sa iyo. Alisin mo ang pagmamataas na nagsasabing, alam na namin ang lahat, sapagkat ang tunay na marunong
ay marunong ding makinig. Ang tunay na may karunungan ay marunong umamin kapag nagkamali. Sa aming mga salita, bigyan mo kami ng karunungan kung paano magsalita. Huwag hayaang ang aming bibig ay maging sanhi ng gulo. Sa halip, gawin mo itong instrumento ng katotohanan at pag-ibig. Kapag kami ay magbibigay ng payo, tulungan mo kaming magsalita ng may biyaya. Kapag kami ay haharap sa mahirap na pag-uusap, samahan mo kami upang maging malinaw ngunit mahinahon. Sa aming pagpupuri, buksan mo ang mas malalim na pagkakilala sa iyo. Habang itinataas namin ang iyong pangalan, inihahayag mo ang iyong puso. Habang sinasamba ka namin, mas nakikilala namin ang iyong katangian. Ikaw ay banal, matuwid, mahabagin, at tapat. At habang mas nakikilala ka namin, mas nagiging malinaw kung paano kami dapat mamuhay. Ipinapahayag namin na ang aming isip ay hindi pag-aari ng kalituhan kundi ng kapayapaan. Ang aming mga desisyon ay hindi bunga ng takot kundi ng pananampalataya. Ang aming direksyon ay hindi hinuhubog ng mundo kundi ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang karunungang mula sa itaas, malinis, mapayapa, makatuwiran, at puno ng mabubuting bunga. Kung ikaw ay humihingi ng karunungan mula sa Diyos, i-type sa mga komento, ang karunungan ng Diyos ay tinatanggap ko. Ama, gabayan mo kami sa landas na iyong inihanda para sa amin. Hindi namin nais na maglakad ayon lamang sa aming sariling plano. Maraming beses na kapag kami ang nanguna, kami ay napagod, naligaw, at nasaktan. Kaya ngayon, buong pagpapakumbaba naming isinusuko sa iyo ang aming mga direksyon, pangarap, at hakbang. Ikaw ang aming pastol. Kung ikaw ang nangunguna, kami ay hindi mawawala. Sa bawat hakbang, ipaalala mo na ang aming buhay ay para sa iyong kaluwalhatian. Hindi lamang sa malalaking bagay, kundi maging sa maliliit na gawain sa aming trabaho. Sa aming pakikitungo sa pamilya. Sa aming paglilingkod naway makita ang iyong liwanag sa amin. Huwag mong hayaang kami ay mabuhay para sa pansariling ambisyon lamang. Linisin mo ang aming motibo. Kung may pagnanais kaming hindi nakaayon sa iyong kalooban, baguhin mo ito. Itugma mo ang tibok ng aming puso sa tibok ng iyo. Tulad ng ritmo ng tamburin at alpa, itakda mo ang tamang direksyon ng aming mga plano. Kung may plano kaming hindi mo kalooban, hadlangan mo ito kahit masakit sa aming damdamin. Mas mabuti ang pagsasara ng pintuang hindi mo binuksan kaysa makapasok kami sa lugar na maglalayo sa amin, sa iyo. Bigyan mo kami ng sensitibong espiritu upang maramdaman kung kailan ka nagsasabi ng maghintay, lumakad, o huminto. Ilayo mo kami sa maling landas at ilapit sa iyong kalooban. Kung may tukso na nag-aalok ng madaling tagumpay, ngunit may kapalit na kompromiso, palakasin mo ang aming loob na tumanggi. Kung may relasyon, oportunidad, o desisyon na magdadala sa amin palayo sa iyong presensya, ipakita mo agad ang babala. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat bitag ng kaaway na nakatago sa anyo ng magandang pagkakataon, ngunit puno ng panganib. Panginoon, gabayan mo kami sa aming kabuhayan. Ituro mo kung saan kami dapat maglingkod, kung paano namin gagamitin ang aming kakayahan at paano namin pamamahalaan ang iyong mga pagpapala. Huwag mong hayaang masayang ang mga pagkakataong bigay mo. Turuan mo kaming maging tapat at masipag. Kapag may pagbabago na kinakailangan, bigyan mo kami ng tapang na sumunod kahit hindi namin nakikita ang buong larawan. Sa aming pamilya, ikaw ang manguna. Gabayan mo kaming mga magulang sa pagpapalaki ng aming mga anak. Turuan mo kaming maging halimbawa ng pananampalataya at integridad. Kung kami ay mga anak, turuan mo kaming rumespeto at magmahal. Sa bawat relasyon, ikaw ang sentro. Huwag mong hayaang ang impluwensya ng mundo ang humubog sa aming tahanan. Ang iyong salita ang maging pamantayan ng aming pamumuhay. Sa aming patuloy na pagpupuri, marinig namin ang iyong malinaw na tinig. Habang kami ay sumasamba, alisin mo ang ingay ng pagdududa
Habang kami ay nananalangin, patatagin mo ang aming loob. Turuan mo kaming makinig hindi lamang sa pamamagitan ng tainga, kundi sa pamamagitan ng pusong handang sumunod. Sapagkat ang tunay na gabay ay hindi lamang naririnig kundi sinusunod. Kung may bahagi ng aming buhay na kami ay naliligaw ngayon, ibalik mo kami sa tamang daan. Kung kami ay napagod sa kakahanap ng direksyon, ipaalala mo na hindi mo kami iniwan. Ikaw ang Diyos na naghahanap sa naliligaw at umaakay pabalik sa tamang landas. Hindi pa huli ang lahat, habang ikaw ang aming gabay. Pinupuno mo kami ng iyong banal na espiritu, na siyang ilaw sa aming daraanan. Kapag madilim ang paligid, ikaw ang aming tanglaw. Kapag hindi malinaw ang susunod na hakbang, sapat na ang liwanag na ibinibigay mo para sa kasalukuyan. Turuan mo kaming magtiwala kahit isang hakbang lamang ang nakikita namin. Ipinapahayag namin na hindi kami basta-basta mapapahamak sapagkat ikaw ang umaakay sa amin. Ang aming mga hakbang ay pinagtitibay mo. Ang aming landas ay inaayos mo. Ang aming direksyon ay nasa iyong mga kamay. At habang kami ay sumusunod, alam naming dinadala mo kami sa lugar ng iyong layunin, kapayapaan at pagpapala. Kung nais mong gabayan ka ng Diyos sa bawat hakbang, i-type sa mga komento, Panginoon, ikaw ang manguna sa akin. Ito ay pahayag ng pagtitiwala sa direksyon ng Diyos. Panginoon, ibuhos mo ang iyong pagpapala sa aming sarili at pamilya. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng mabuti. Ang bawat mabuting kaloob at ganap na handog ay nagmumula sa iyo. Kaya inilalapit namin sa iyo ang aming mga pangangailangan, ang aming mga pangarap, at ang aming mga gawain. Huwag mo lamang kaming pagpalain sa panlabas na bagay, kundi pagpalain mo kami ng pusong marunong magpasalamat at magtiwala. Pagpalain mo ang aming kabuhayan at mga gawain. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magtrabaho, ng karunungan upang magplano, at ng oportunidad upang umasenso. Kung may kakulangan, ikaw ang magpuno. Kung may pagkatuyot, ikaw ang magpaulan. Ipinapahayag namin na ang aming mga kamay ay pagpapalain mo. Ang aming mga proyekto ay itataguyod mo. Ang aming mga pagsisikap ay hindi masasayang sapagkat ikaw ang kasama namin. Tinatanggihan namin sa pangalan ni Jesus ang espiritu ng kakapusan at matinding pag-aalala tungkol sa pananalapi. Hindi kami magpapaalipin sa takot na baka hindi sapat ang aming kinikita. Ikaw ang aming tagapagtustos. Ikaw ang aming Jehovah Jireh. Kahit may mga panahong tila kapos, naniniwala kami na ikaw ay gumagawa ng paraan. Binubuksan mo ang mga pintuan na walang makapagsasara at isinasara mo ang mga pintuan na hindi para sa amin. Naway umapaw ang kagalakan sa aming tahanan. Huwag mong hayaang ang pagpapala ay maging dahilan ng pagmamataas, kundi maging dahilan ng mas malalim na pagsamba. Kapag kami ay pinagpala mo, itaas namin ang aming mga kamay at sasabihing, ikaw ang may gawa nito. Kapag may magandang balita, ang unang lalabas sa aming bibig ay papuri sa iyo. Ang aming tahanan ay hindi lamang mapupuno ng material na bagay, kundi ng awit ng pasasalamat. Pagpalain mo ang aming relasyon at samahan bilang pamilya. Huwag mo lamang kaming pagyamanin sa pananalapi, kundi pagyamanin mo kami sa pag-ibig, pag-unawa at pagkakaisa. Kung may lamat sa aming samahan, pagalingin mo. Kung may hindi pagkakasundo, pag-isahin mo. Ang tunay na pagpapala ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa lalim ng pagmamahalan. Gawin mong matibay ang aming pundasyon bilang pamilya. Panginoon, gawin mong daluyan kami ng pagpapala sa iba. Huwag mong hayaang ang mga biyayang tinatanggap namin ay manatili lamang sa amin. Turuan mo kaming magbahagi. Buksan mo ang aming mga mata sa pangangailangan ng iba. Bigyan mo kami ng pusong maawain at kamay na handang tumulong. Sa tuwing kami ay magbibigay, ipaalala mo na hindi kami nababawasan sapagkat ikaw ang patuloy na nagpaparami. Sa espiritual na pakikibaka, ipinapahayag namin na ang pagpapala ng Diyos ang mananaig laban sa anumang sumpa. Kung may mga salitang negatibo na binigkas laban sa amin noon,
pinapawalang bisa namin ito sa pangalan ni Jesus. Kung may henerasyonal na kakulangan o kabiguan sa aming angkan, dito ito nagtatapos. Ipinapahayag namin ang bagong simula. Ipinapahayag namin ang pag-angat. Ipinapahayag namin ang pagdaloy ng biyaya sa aming pamilya. Panginoon, pagpalain mo ang aming kalusugan upang patuloy kaming makapaglingkod. Pagpalain mo ang aming isip upang makapag-isip ng malinaw. Pagpalain mo ang aming espiritu upang manatiling nag-aalab sa iyo. Ang iyong pagpapala ay sumasaklaw sa kabuuan ng aming pagkatao. Hindi lamang panlabas na tagumpay, kundi panloob na kapayapaan at katatagan. Sa bawat hininga ng papuri, maranasan namin ang kasaganaan ng iyong biyaya habang kami ay nagpapasalamat. Mas lalo mong binubuksan ang langit sa amin. Habang kinikilala namin ang iyong kabutihan, mas lalo mong ipinapakita ang iyong katapatan. Hindi kami mabubuhay sa pagrereklamo, kundi sa papuri. Hindi kami magtutuon sa wala, kundi sa kung ano ang meron at sa kung ano ang ipinapangako mo. Kung may mga pangarap kaming tila matagal nang naghihintay ng katuparan, ipaalala mo na ikaw ang may tamang panahon. Huwag mong hayaang kami ay mainip at gumawa ng sariling paraan na maglalayo sa amin sa iyo. Turuan mo kaming maghintay ng may pananampalataya sapagkat ang pagpapalang galing sa iyo ay walang kasamang kapighatian. Ipinapahayag namin na kami ay pinagpala upang maging pagpapala. Ang aming tahanan ay pagpapalain mo. Ang aming kabuhayan ay pagpapalain mo. Ang aming mga anak ay pagpapalain mo. Ang aming mga gawain ay pagpapalain mo. At sa lahat ng ito, ikaw ang aming itataas at pararangalan. Kung ikaw ay sumasampalataya sa pagpapala ng Diyos, itype sa mga komento, "Pinagpala ako ng Diyos at ako ay magpapala rin." Hayaan itong maging iyong pahayag ng pananampalataya sa pagbuhos ng kanyang kapangyarihan. Panginoon, ipagkaloob mo ang tagumpay sa aming mga laban sa buhay. Ikaw ang aming sandata at kalasag. Hindi kami lalaban ng nag-iisa. Ikaw ang aming kakampi, ang aming matibay na sandigan. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang harapin ang bawat pagsubok. Kung may takot na sumusubok humadlang sa amin, palitan mo ito ng tapang. Kung may pagod na nagpapahina sa amin, punuin mo kami ng panibagong sigla. Tinatanggihan namin ang espiritu ng pagkatalo at kawalan ng pag-asa sa pangalan ni Jesus. Hindi kami susuko, hindi kami uurong, sapagkat ang Diyos na nasa amin ay higit na makapangyarihan kaysa anumang laban na nasa harapan namin. Tulad ng malakas na pagpupuri sa awit 150, ipahayag namin ang iyong kapangyarihan sa gitna ng hamon. Habang ang iba ay nag-aalinlangan, kami ay magpupuri. Habang ang sitwasyon ay tila imposible, kami ay magtataas ng aming tinig at magsasabing, "Ikaw ang Diyos na gumagawa ng paraan." Ang aming papuri ang magiging sigaw ng aming pananampalataya. Ang aming pananalangin ang magiging sandata laban sa bawat atake ng kaaway. Pagtibayin mo ang aming pananampalataya hanggang makamtan ang tagumpay. Huwag mong hayaang kami ay panghinaan ng loob sa gitna ng proseso. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi pa namin nakikita ang resulta, sapagkat ang tagumpay na galing sa iyo ay sigurado. Ang bawat laban na ipinagkakatiwala namin sa iyo ay may katiyakang panalo. Sa huli, naway ang bawat tagumpay ay magbalik ng papuri at kaluwalhatian sa iyo. Hindi namin aangkinin ang karangalan. Hindi namin sasabihin kami ang may gawa. Ikaw ang dahilan ng aming pagbangon. Ikaw ang dahilan ng aming paninindigan. Ikaw ang dahilan ng aming pagtatagumpay. At sa bawat tagumpay na aming mararanasan, ang lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian ay ibinabalik namin sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli mong pakikiisa sa ating sandali ng panalangin at pagpupuri. Sa bawat pagbanggit ng kabutihan ng Diyos, sa bawat tahimik na luha at bawat awit ng pasasalamat, naniniwala akong siya ay kumikilos sa iyong buhay.
Kung may dalang pasasalamat ang iyong puso o may kahilingan kang nais ipagkatiwala sa Panginoon, maaari mo itong ibahagi sa mga komento. Sama-sama tayong mananalangin, magpupuri at magtitiwala sa kanyang katapatan. Kung ikaw ay napagpala ng panalangin ito, inaanyayahan kitang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot at mas marami pang puso ang mapalakas sa kanilang espiritual na paglalakbay. Manatili kang matatag sa pananampalataya, patuloy na magpuri at hayaang ang bawat hininga ay maging papuri sa Kanya. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa muli nating pagsasama sa panalangin at pagpupuri, God bless you.